And we know, we is the believers, and we know that all things work together for good to them, the believers that love God. Yung believers, may kapasidad na abilidad na magmahal na rin sa Diyos. Dati wala. Okay? So, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called. Yung believers ay called according to His purpose. Kung ikay mananampalataya, tinawag ka ayon sa kalooban ng Diyos dahil may kadahilanan. Okay, oh? And then verse 20, Tagalog yata, may Tagalog yan. Yan. Sa Tagalog ay sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So kung Kristiyano ka, tinawag ka ng Diyos una sa kaligtasan at pangalawa sa layunin niya. Katulad na ano ang layunin ng Panginoon? Pagligtas. So kung ikaw'y naligtas, ikaw ang magiging dahilan para din maligtasan ka. Layunin. Kasunod to, 29. Basahin natin na sabay-sabay. Ready? Begin. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. He did foreknow, He also did predestinate. Ang Diyos po ang nag-predestinate. Yung destiny, ang Diyos ang nagbibigay. Hindi mo kayang gawin o i-accomplish ang destiny mo without predestination of God. Kaya, to be conformed, yung mga kinilala niya, ito po yung Christians, for now. Ito po yung mga hinirang ng Diyos, yung pinili ng Diyos. Kung Kristiyano ka, naging mananampalataya ka, ikaw yon. Tapos, predestinated ka sa langit. Pag sinabing P-R-E-I, before, predestined. To be conformed to the image of His Son. Kaya dapat ang Kristiyano mayroong Christ-likeness. Christ-likeness. That He might be the firstborn among many brethren. Ang pangalan natin ay si Jesus Christ. Sa mga napakapalad natin, ginawa tayong kapatid ng Panginoon. Diba? Dapat si Diyos. Siya ay Diyos, pero ginawa tayong kapatid. John 1:12, diba? John 1:12, sa mga tumanggap kay Kristo Jesus, binigyan ng karapatan ng maging anak ng Diyos. Anak siya ng Diyos, tama? In-extend niya yung pagiging anak niya para sa iyo. In-adapt tayo. Pag-aaralan ko natin yung mamaya. Romans 8:30, ready, begin. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Diyan sa talatang yan, mapapansin po natin yung chain of salvation. Pag sinabing chain, kadena ba? Okay ka sa kadena? Yan, chain mo po. Maraming salamat po sa oras na ito, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay po. Kasunod ho. Diyan tayo, mag-focus po tayo. Mga bisita, napakahalaga po ito. So, the golden chain of redemption. Sa Romans chapter 8, verse 28 to 30, mapapansin natin, all things work together for good. Ang lahat daw ng bagay ay mabuti, sa mga, yung lahat ng bagay ay nangyayari sa ikabubuti na mga umiibig sa Diyos. Dahil ikaw ay mananampalataya, nagsasuffer ka, isa ikabubuti mo pa rin yan. Dahil ikaw pinapersecute, isa ikabubuti mo pa rin yan. Kahit ano ang nangyayari sa buhay mo, minsan depressed ka, minsan stress ka, minsan ikaw ay problemado, ang dami mong difficulties, trials, struggles na nangyayari sa iyo, sa ikabubuti mo pa rin yan. Sa ikalalago mo yan. Sabi doon sa talata, all things work together for good to them that love God. Yung mga umiibig sa Diyos. Kasi naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Nag-respond ka lang o nag-response.
Kanina mo? So ito ay bahagi ng Diyos. God's foreknowledge. Same lang, ang foreknowledge ay ikaw at kahit sino ka pa. Imagine mo yun? Di ba nakakatuwa na kahit sino ka, napakasama mong tao, napakasama mong ugali, napakapangit mo, ha? Hindi yung itsura, ha? Napakapangit nating uri ng tao, tayo ay minahal ng Diyos. Imagine mo yun? Iyan yung tinatawag na unconditional love of God. Hinira ka ng Diyos any hesitation. Imagine mo, nakakatuwa yun. God is the first initiator of love, hindi ang tao. Kaya tayo may ibig because of God. O bakit ka nabilingkod sa Diyos? Because of God. Lahat sa kanya mga kapatid, wala kang wala kang ginawa, wala kang naiambag. Yung pananampalataya na meron ka, ang Diyos din ang nagbigay. Sunod po. Yan. Sa foreknow, or foreknow sa singular, those whom God set His heart on or for love. Yan ang foreknow. Yung nasa puso ng Panginoon. Imagine mo, wala pa, hindi pa ito nilalang ng Diyos, wala pa ang nag-exist. Pero nasa puso ka na ng Panginoon. Kasi God knows everything. Diba? Yung past, present, and future, alam niya ng Diyos. Yan ang foreknowledge. Yan ang predestined. Yung taong yan, hindi ko siya dadalhin sa impyerno. Yung taong yan, ililigtas ko. Diyan ako, sa taong yan, diyan ako, handang mamatay sa taong yan. You see? Predestined. He marked out or ordained. No matter what, hindi ko iwawala yung taong yan. Naalala nyo? Sabi ng Panginoong Jesus, yung mga ibinigay sa akin ng Abba's life ay kagagawanan natin, hindi po kagagawanan ng Diyos. Okay ho? Kasi personal decision mo na yun na lumayo ka. So then He calls outwardly. Kaya may general preaching or proclamation of the gospel, Bible study, outward calling ang tawag po dyan. Pangangaral ng salita ng Diyos, repent and believe the gospel. Outward call. So yun ay actual, effectual calling na tinatawag na inwardly by His Spirit, thus giving them life and faith. Regeneration na yun, from within. Nangangaral, magsisi kayo, magbaliklop kayo sa Diyos, yun yung outward calling. General calling. Yung naman, effectual calling or inward calling ay regeneration. Ibig sabihin, nangusap na ang Panginoon sa puso mo, nagkaroon ka ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Dati wala. Kung naranasan mo po yan, iyan yung karanasan ng tunay na Kristiyano. Naawitin, ngayon meron na. Kasi nagkaroon ng regeneration, pagbabago ng puso, conversion, sa madaling sabi ay new birth. Kapanganak ang muli po, born again. Yan po yun. So dito po yun, sa present. Then justification. Di ba? We are justified by faith through the Lord Jesus Christ. He declares them yung code, yung tinawag. He declares them righteous on the ground of Christ's word. Meaning, di ba, God is just. Ang Diyos ay matuwid. So, ang kasalanan dapat parusahan. Contradiction yun. If God is a just God, at the same time, merciful God or gracious God or loving God, contradiction yun. Kasi kung siya matuwid na hubo, hindi niya pwedeng i-absuelto yung guilty. Kailangan parusahan. Tama? So, ang nangyari, yung wrath of God, justice of God, and then the love of God, na without self-importance sa sarili mo. Handa mo nang i-deny yung sarili mo.
Di ba? Sabi, if any man will come after me, let him deny himself. Ay tayo ay full of self eh. Punong-punong tayo ng sarili. Di ba? So dito, we are justified by faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Romans 8:28. Romans 3:28. So, ito yung future. Glorified. He will glorify them in the resurrection at the last day. Jesus Christ in John chapter 11 verse 25, ako ang muling pagbabuhay at ang buhay ang nananalig sa akin kahit na mamatay ay muling mabubuhay. That's futuristic. Okay ba? Kaya tayo, walang lugi ang nasa Panginoon. Walang lugi. Nagpapagal ka dito, nakikinig ka na salita ng Diyos. Maraming nasakripisyo. Pero, ang lahat ng bagay, tawag namin labi. Okay? If anyone is in Christ, is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. So sa pakikipag-isa natin, sa John 1:12, nagsitanggap kay Kristo. Okay? Nagsitanggap tayo kay Kristo. Kung Kristiyano ka, ako ng hakbang ay tumanggap ka kay Kristo. Tama po? Kung tumanggap ka kay Kristo, ito po yung nangyari. Alam? May tinatawag na effectual calling. Naging effective yung panawagan ng Diyos. Repent and believe the gospel. Then, effectual or effective sa'yo. Hindi naman, naging yung umeffect sa'yo. Yung panawagan ng Diyos na magsisika ka ng palataya. Kasi, ang Panginoon ang nagbukas ng puso. Ang tawag dyan na effectual calling or regeneration. Mamaya, i-define natin yung salitang regeneration para maunawaan natin. And then, after na tumalab sa'yo yung panawagan ng Diyos na magsisika ka ng palataya ka, then, ang kasunod ay conversion. Conversion. Siya at pananampalataya. Yung conversion, magre-resulta siya ng pagsisisi at pananampalataya. Bakit ka nagsisi? And then, pag nagsisi ka, nanampalataya ka kay Kristo, ikaw ay justified. Naging matuwid ka sa harap ng Diyos. Hindi ka na guilty. Kasi nga, si Jesus Christ yung naging guilty para sa iyo. Ang tawag po dyan sa salvation, sa doctrine ay substitutionary atonement. From the word substitution. Diba? Sa basketball, change player. You can't do yung bagay na yun. Ito, kaya niya. Substitutionary atonement. Ano niya lang? Redemption. Niredeem ka. Pinurchase ka. Tinubos ka. So, kaya ito ay naging matuwid sa harap ng Diyos. Mahalaga pa yung doktrina ito. Pag itinaunawaan mo, iyan yung magdadrive sa'yo para ikaw makapag-Bible study at magmamalasakit ka sa kaluluwa ng tao. Kasi ginawa kang matuwid sa harap ng Diyos na ikaw ay pinihisan ng righteous. Ye are of your father the devil. Kayo ay sa ama niyong diablo. By nature, ama natin ng diablo, kung si Satanas ay sinungaling, ang kanyang anak ay sinungaling. Tama-tama. So, kung si Satanas ay mandaraya ang kanyang anak. So, by nature, tayo anak ng diablo. And then, by regeneration, conversion, justification, God adopted us as sons, not bastards. See? Hebrews chapter 12, di ba? Kung sino mang anak ay siyang dinidisiplina ng Diyos. Malinaw po? So, inadopt tayo. Binigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos, magmana ng karya ng Diyos, makasama sa muling pagkabuhay. Imagine mo yun. Yung privilege as a son, in-extend sa'yo para hindi lang si Jesus Christ ang magmana ng buhay ng kundi tayo na nanampalataya ng Diyos. Kaya mapalad po tayo mga kapatid. Then, sa adoption, ito ay ang Diyos ang gumawa, mga kapatid.
ng Diyos ang gumawa. Dito po, nung ikaw ay nag-justify, inanak ka ng Diyos, sanctification, ito po ay perseverance in the faith, pagpapatuloy sa Panginoon. Ikaw ay inihiwalay ng Diyos sa impyerno, sa mundo, at sa kasalanan. Set apart. That is the meaning of sanctification. To set apart. Inihiwalay ka para sa layunin ng Diyos. Diba? Doon sa Romans chapter 8 verse 28, para according to His purpose. Hindi yung sarili mo. Kaya yung mga Kristiyano, sila ang nagko-control sa buhay nila ang Diyos. Iyon dapat yung ating magtrabaho. And then, glorification. Ang Diyos ang nagawa niya. Future yan. Ano? Kasunod po. Si Augustine ay isang theologian. Sabi niya, Augustine's order of sin and grace. God wills our salvation. Ang Diyos ang nagpasya. Hindi ka. Kung hindi magpapasya ang Diyos, hindi ka maliligtas. Tanda natin. Kasi tayo, okay lang yan. Prior or prevenient grace gradually restores the capacity of our will. Then magsisimula tayo magbalik loob sa Diyos. Naalala nyo? Sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin o ipuin man yung bunga ng puno nagkakalat ng mabuti at masama, kundi walang sala kayo pamamuhay. Naalala niyo po yun? Yung hinipo nila, nung kinain niya, namatay pa agad sila. Namatay pa agad sila. Ang kamatayan ko na spiritual. Spiritually, napahiwalay sila sa Diyos. Tanda natin, ang ibig sabihin ng kamatayan ay separation. Spiritually speaking, napahiwalay tayo sa Diyos. Kaya yung mga bagay na hindi maka-Diyos, yun ang ating ginagawa. Hiwalay tayo sa Diyos. Naalala niyo si Adan, magkasala si Eva? Sino ang unang naganap? Ang Diyos o sila Adan? Ang Diyos ang unang naganap. Adan, nasaan ka? Bagkus nagtago pa nga sila eh. Di ba? Kaya ang kasalanan, siya yung naglalayo sa atin sa Diyos. Kaya yung kasalanan na yan, dapat ay masolusyon. Then we mistrust God and break fellowship, originating sin. Diba naman natin, Romans chapter 5 verse 1? Sa pamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang lahat ay mamamatay. See? And then, wills, yung ating will, yung pagnanais natin, wills incapacitated by original sin, cannot recognize or choose good. Ang tawag dyan ay depravity. Tayo ay depraved. Tayo ay walang kapasidad na gumawa ng mabuti in the sight of God. We can do good in the sight of God, but not of God. See? We are depraved, meaning we are spiritually dead. Saan ka nakakita ng patay na naglalakad? Patay na kumakain. Patay na may panlasa. Patay na nag-iisip. Wala. Ganon ang kalagay ng isang tao wala kay Kristo. Patay spiritually, walang kapasidad na sumunod sa Diyos, walang kapasidad na maglingkod sa Diyos, walang pagnanais sa Diyos, walang justification. So ginawa kang anak, tinubos ka, pinarchase ka. And then is that we cooperate with God more and more sanctification. Kaya tayo, ang Kristiyano, on progress. Hindi siya perfecto mga kapatid. Ang Kristiyano, hindi perfecto. Pero we are perfected in Christ. Tayo ginawang perfecto ng Diyos. We are blameless. Tayo ay without blemish, without spot in the sight of God. Because of His Son, the Lord Jesus Christ. God, and we enjoy eternal, harmonious communion and fruitfulness sa glorification. Wow, eternity. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka hindi ka nakakasakit. We are so privileged people. Sana mga nawatin. At iyon yung magdadrive sa'yo para kayo magpatuloy sa Panginoon. Iyon yung magdadrive sa'yo para kayo magmamalasakit sa Panginoon. Iyon yung magdadrive sa'yo para kayo magpaglingkod
ng tapat sa Pag naunawaan mo ang